Kamusta Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng universe para sa mga Scorpio. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Scorpio? Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito kabisado ko naman to eh. Suit your soul. Ipinapahiwatig ng card na ito na kung naniniwala ka na yung pag-aksyon mo ang makakatulong or magbibigay ng magandang resulta sa sitwasyon ay umaksyon ka. Mahirap maunawaan pero yung mga nangyayari sa buhay natin ay may mga dahilan. Itong find a way to forgive base sa booklet. Kung hindi mo kayang magpatawad agad, mas maigi na i-release mo yung sarili mo sa experience or sa sitwasyon para maka-move on ka kaagad. Mas makapangyarihan kasi na mas manaig yung kaisipan mo kesa sa emosyon. Itong let the money flow in ay hinihikayat ka na magsipag, magpatuloy para maani mo kung ano yung nararapat na reward para sa kasipagan mo. Kailangan ng pagkilos kasi itong card na ito ay patungkol sa yaman at swerte. At saka napaka-importante ng pagkontrol sa sarili, lalo na kung nagkakaroon ng tensyon o kaya wala ka sa mood. Mas nakakabawas kasi ng problem at saka regret yung merong self-control. Kapag nag-mature ang isang tao, doon na i-apply ang self-control. 333. This number is an assurance that your call for help has been heard. Sinabi na ng mga mystical cards kung ano yung mga dapat mong gawin or mangyayari. Kaya, ibibigay na sa iyo kung ano yung hiniling mo or dinasal. 444. My life is full of wealth, health, and happiness. Binanggit na ng angel number mo yung ilan sa kahilingan mo. Ngayon naman guys, alamin natin kung ano ang message ng universe gamit ang tarot cards. Hahayaan ko lang kung ano yung ipakita ng mga cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Seven of Swords, the Tower, at King of Pentacles. Sa mga cards na ito, nagkakaroon ng kaguluhan at saka pagbabago. Kasi merong person na sinira yung tiwala mo o kaya nilinlang ka. At ang isa sa naapektuhan sa sitwasyon ay yung karir mo o kaya financial. Sa career or negosyo, maayos ang pakikipag-usap mo at saka yung plano sa career o kaya sa business. Pero itong person pala na ito ay mahirap pagkatiwalaan. Ang ilan sa inyo, ikaw yung nag-isip, ikaw yung gumawa, pero hindi ikaw yung nakikilala, kundi yung kumuha ng idea mo.
o kaya ng pinaghirapan mo. Ang ilan naman sa career o negosyo, nawalan ka ng trabaho o kaya konti lang yung kinikita mo. Merong kabawasan ba? Ang advice ng mga cards ay maging alerto, praktikal at saka maging handa ka rin sa mga biglaang pagbabago at huwag ka rin matakot na sumubok or sumabay sa kung ano yung nangyayari sa panahon ngayon. I-level up mo yung sarili mo, negosyo o kaya ang career. Dahil merong mga magandang kapalit yung paghihirap mo, hindi man ngayon pero soon. Sa mga single or nasa relationship, ang ilan sa inyo naging questionable sa iyo yung behavior or pagbabago ng person. At saka kailangan ng fresh start, ano man ang estado ng relasyon mo para makasabay ka sa kung ano man yung pagbabagong nangyayari, good man ito or bad na sitwasyon. Nakadalawang cards ka na sa umpisa may hirapan ka talagang makapag-adjust or maunawaan. Pero piliin mo yung pang good or positibo na paraan para makamove on. Itong 8 of Swords ay pangalawang card na para sa forgiveness. Hindi lang dahil dun sa nagawa ng kapwa mo, kundi pati na rin sa sarili mo. Huwag kang patrap sa emosyon, sa mga negatibong kaisipan. May solusyon yung mga problems na pinagdaraanan mo. Ikaw na lang yung hinihintay ng universe na para kumilos at tulungan din ang sarili mo. At saka single ka man or nasa relationship, yung panlilinlang, betrayal na nangyari sa iyo at nalaman mo, yan na yung paraan ng universe para mailigtas ka sa maling sitwasyon. Lalo na't ang ilan sa inyo nakaranas ng betrayal o kaya may betrayal ang connection or relationship. Ang ilang single dahil sa hindi naging maganda yung relasyon mo sa nakaraan, nagkaroon ng betrayal o kaya bigla na lang ginost ka ng person mo, mas binibigyan mo na ng importansya ang sarili at saka ang kita or career. Sa mga nasa relationship, importante yung material na bagay, pero mas importante naman yung mga taong nagpapahalaga sa iyo, magbigay ng oras para sa loved ones. 2 of Wands, the Strength in reverse, at Queen of Pentacles. Itong next na mangyayari, pinapahiwatig ng mga cards na mag-ipon ka ng sapat na lakas para mapagpatuloy mo kung ano yung mga idea mo o kaya plano. Ang ilan sa inyo, nawawala yung tiwala mo sa sarili o kaya walang pagkontrol. Sa financial naman, ang ilan sa inyo sinisikap mo na mabudget mo ng tama yung financial na meron ka. May posibilidad na ang ilan sa inyo marami kang pinagkagastusan. At saka ang ilan sa inyo nawalan ka ng trabaho or humina yung kita mo. Meron ding person na naloko kaya hindi maganda ang estado ng financial mo sa ngayon. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na mababawi mo rin kung ano yung financial na nawala sa iyo. Idagdag ko lang ito guys na kapag nag-apply ka ng trabaho sa ibang bansa, kailangan merong agency para merong makakatulong sa iyo at saka alam mo kung sino yung mananagot kung sakali mang nagka-aberya. Darating yung magandang kita at kapag andyan na, na-experience mo na, mag-save ng money. Sa mga single, nakadalawang cards ka na pinapayuhan ka na merong person na makakapagpapuno ng
gusto mo na magkaroon sa love. Kaya lang ang ilan sa inyo wala kang lakas ng loob o kaya busy ka or hindi mo talaga plano na magkaroon muna ng karelasyon. Itong The World naman ang nagsasabi na ito yung nagbigay ng malaking chance sa iyo. Ang ilan sa inyo nakapag-abroad ka o kaya yung negosyo mo ay napagpatuloy mo, napalawak mo. Ang ilan sa inyo hindi naman mangingibang bansa pero dahil sa social media, makikilala ka ng iba't ibang tao sa ibang bansa. Ang ilan dahil sa negosyo o kaya career. Sa mga single, ang advice ng cards ay kapag nakikita mong walang interes yung potential person, huwag mo nang ipagpatuloy para hindi ka masaktan. Ang ilan sa relasyon, ang kulang ay equality. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo hanggang sa lumaki na yung problem. Pero kailangan mag-share kayo ng time ng person mo together para mawala ko ano man yung mga misunderstanding. Queen of Swords, Seven of Cups in reverse at Ten of Swords in reverse. Itong mga cards mo sa outcome, ang ibig sabihin ay alamin mo kung ano yung mga sitwasyon na dapat mong tapusin or harapin. Kasi ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na merong sitwasyon na hindi mo na alam kung ano yung gusto mo talaga or kung bakit nasa ganitong sitwasyon ka. Yung mga gagawin mong desisyon or plano ay connected sa future. Kaya maingat mo tong pagdesisyonan. Sa kalusugan, mas piliin mo yung positibo at huwag makipag-argumento sa sitwasyon na alam mong walang patutunguhan. Alagaan mo yung kalusugan mo kasi mas lalo pa tong mag-i-improve. Huwag kang masyadong mag-worry sa kalusugan mo. Sa relationship, may mga punto na tama ka sa mga pinapaliwanag mo sa person mo. Pero kailangan mo ding unawain yung sinasabi ng person mo para may isip mo kung ano yung tamang solusyon sa problems nyo. At saka kung gusto mo makasurvive ang relasyon nyo ng person mo, kailangan na maraming effort at saka syempre yung pareho kayong nagkakaintindihan sa dapat gawin para mag-improve ito. At kung ang ilan sa inyo hindi na talaga maganda ang kondisyon ng relationship, kailangan mong umayon sa kung ano yung tama. Hindi makakabuti yung paghihigante or agresibong pamamaraan. At saka single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo merong third person na nakikialam sa koneksyon mo or relasyon. Itong Ace of Cups, nagpapahiwatig na marami kang sitwasyon na pinagdaanan sa buhay na patungkol sa emosyon. Ano man yung mga decision na gusto mong gawin sa buhay, hindi pa late para maisakatuparan mo ito. Ano man ang paghihirap na darating sa buhay mo ay malalagpasan mo na. At para sa ilang single, nakatatlong cards ka na unti-unti ka nang nakaka-recover sa negatibong nakaraan. Itong Six of Pentacles naman ang nagsasabi, nakadalawang cards ka na mapagbigay ka na person. Pero hindi lahat nakakaya mong mapagbigyan, meron ka ring limitations. At saka yung mga nagawa mong maganda sa kapwa mo ay may magandang kapalit na abundance at blessings.